Good day! Welcome sa aming programang Bebe Sweet Story. Mapapakinggan nyo na po ang last part ng story ng ating bida na si Selma. Biyernes ng umaga sa opisina ni Selma. Halos 2 linggo makaraang makalipad si Bernard. Matindi na ang mga text ni Mr. Herbacio kay Selma. Ngayon daw at wala na si Bernard, ay libre na nilang magagawa ang bagay na yun kahit araw-araw. Sagot naman ni Selma, tapos na silang dalawa. Pero tatapusin niya yung usapan tungkol kay Nicolo at inaasahan niyang tutupad din ng matanda sa pangako na to. Parang nanunukso naman ang sagot ni Mr. Herbacio. Sinabing, titignan daw niya. Sinundan agad ito ng isa pang text pero hindi ito galing kay Sir. Wala ito sa phone book ni Selma. Kay Nicolo pala. Kung pwede daw tumuloy si Selma sa kondo paglabas nito sa office at maghihintay ang binata roon. Hindi siya nag-reply. May text ulit. Si Bernard, mahal at miss na daw siya. Kahit pamasay siya sa text ng asawa, ay sinabihan niya na wag madalas dahil ito ay magastos. Nangingiti si Selma habang nagtatrabaho. Nasa isip kasi ang sobrang saya sa mukha ni Bernard nang gabing maganap sa kanila ang bagay na iyon. Babaunin daw nito ang alaala noon pag-alis. Humirit pa na gawin nila itong madalas sa kanyang pagbabalik. Pero ang ngiti ay madaling nabahira ng lungkot. Mabigat sa dibdib ang kataksilan niya sa asawa. Wala naman siyang pwedeng mapaghingahan ng sakit ng loob. Pinangako niya na lamang sa sarili na babawi siya kay Bernard. Pagkatapos ng lahat ng ito, gagawin niya ang lahat para lalong maging maayos ang kanilang pagsasama. Marahang binuksan ni Selma ang drawer sa mesa. Ang gaganda ng mga gamit sa loob. Karamihan ay mga signature underwear. Meron ding top-of-the-line cellphone at iba pang mga gadgets. Bigay ni Sir galing Singapore. Pilit itong binigay kahit matigas ang kanyang pagtatanggi. Wala siyang ginamit sa mga ito maliban doon sa ilang mga panloob na pinasusuot sa kanya ni Sir kapag sila ay nagkikita. Nakatago yun sa bahay at sa kondo na to. Nilagay lahat ni Selma ang laman ng drawer sa isang kahon lamang. Isasoli niya mga ito kay Sir kasama ang huling perang diniposito nito sa kanyang bank account. Hindi na niya kailangan. Kaya na niya mga gastusin sa araw-araw at saka makakapagpadala na rin ng pera si Bernard sa susunod na buwan. Mabilis lumipas sa mga oras. Nagre-retouch na ng makeup si Selma. Nakapag-text na rin siya kay Nicolo. Sinabing pupunta na siya sa kondo. Maghapong nagtatalo ang kanyang isipan bago ang desisyon na makipagkita sa binata. Sa kondo, hindi mapakali si Nicolo. 2 beses naligo, paikot-ikot sa harap ng salamin. Ang bango-bango ng binata, amoy Bulgari. Palipat-lipat ng channel ng TV, hindi naman nanonood. Pabalik-balik na naglalakad sa sala. Parang nasa hospital na naghihintay sa paglabas ng kanyang panganay na sanggol. Nagliliparan rin ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Tumunog ang doorbell. Si Nicolo huminga muna ng malalim bago binuksan ang pintuan. Good evening, Ma'am Selma. Yun lang ang nasabi sa dami ng mga ininsayong sasabihin sana kay Selma. At least, nasabi niya ito ng diretso. Hello, Nicolo, kanina ka pa ba? Tanong ni Selma para lamang may masabi. Mga 1 hour na siguro. Mabilis na sagot ni Nicolo. Ang totoo, after lunch siya dumating. Would you care for coffee or soda? Anything? Lakas loob na tanong ng binata. Yes, coffee please. Habang nagkakape, sinikap ni Selma na makipag-small talk muna sa binata. Pero isang tanong
at isang sagot lang ang nangyayari. Kaya minabuti niyang umpisa na lang talaga ang dahilan kung bakit sila nandito sa kondo. Tumayo si Selma. Lumingon kay Nicolo bago pumasok sa kwarto. Wala namang kibo na sumunod si Nicolo. Conscious breathing. Nico, huminga ka ng malalim. Masyado kang stress at excited. Malumanay ang boses ni Selma habang nakahiga sa kama. Handang-handa na ang ginang. Pinagmasdan naman ng binata si Selma. Kung nakakapaso lamang ang tingin, baka nagliyab na si Selma. Daig pa ang isang estudyante sa anatomy na sinasaulo hanggang sa pinakamaliit na detalye. Itinodo ni Selma ang pagpapakyut sa binata. Mapalad si Nicolo. Maganda pa rin ang ginang. Mabango pa rin. Conscious breathing ang ginawa ni Nicolo habang siya ay papalapit kay Selma. Si Selma naman ay huminga ng malalim. Tila pinaghahandaan ang magaganap ngayong oras. Kita sa binata ang matinding pagka-excite. Kitang-kita yun ni Selma habang ito ay papalapit sa kanya. Marahang hinawakan ni Nicolo ang magkabilang braso ni Selma at dahan-dahan ay dumampi ang labi ng binata sa ginang. Sabik ang ginagawang paghalik ng binata. Si Selma naman ay tila nawawala na naman sa sarili at hindi iniisip ang ibang bagay. Wala na ngang makakapigil sa kanilang dalawa na mga oras na yun. Kusang pumulupot ang mga kamay ni Selma sa likuran ng binata. Ang binata naman ay masayang-masaya dahil pinagbibigyan siya ng ginang. Hindi akalain ng binata na mahuhumaling siya kay Selma. Grabe, Ma'am Selma. Parang nababaliw na ata ako. Nababaliw na ata ako sa'yo. Bulong pa niya kay Selma. Ilang sandali lamang ay yumugyog na ang katre at kamuntikan pa nga yung magiba dahil sa kanilang ginagawa ng mga oras na yun. Pawis na pawis si Nicolo. Si Selma naman ay hindi na malaman ang gagawin hanggang sa mapadpad na nga nila ang rurok. Pagod at pawisan pareho ng matapos. Walang imika ng ilang sandali. Tumayo si Selma at pumasok sa banyo upang magmumug at maligo na rin. Sinabihan niyang magpahinga na muna ang binata at mahaba pa naman ang gabi. Nasa harap ng TV sa sala si Selma at Nicolo habang kumakain. Pizza, chicken, pasta at soda ang kanilang pinadeliver. Medyo palagay na ang loob ng binata. Nagsasalita na nga rin ito. Unti-unting nagkaroon ng tiwala sa sarili. Masaya na itong nagkukwento tungkol sa eskwela at iba pang mga bagay. Mas gwapo pala si Nicolo pag ngumingiti. In-encourage naman ni Selma si Nicolo na mag-open. Nakikinig lamang siya at paminsan-minsan ay nagbibigay din ng opinyon. Dahil alam niyang matalino ang binata at hindi pwedeng bulahin. Bago pa lumalim ang gabi, balik na nga sa kama ang dalawa. Kung titignan, para talagang magsyota ang dalawang to dahil sa tamis na kanilang pagmamahalan na ginagawa sa katre. Sa pangalawang pagkakataon, tagumpay nilang napadpad ang paraiso. Linggo na ng hapon nang ihatid ni Nicolo si Selma sa bahay na to. Baka sa mukha ni Selma ang matinding pagod at puyat. Parang lantang gulay din ang katawan, sanhi ng matinding kaganapan. Lunes sa opisina. Pag-text si Mr. Herbacio, agad itong sinagot ni Selma. Sinabing magkita sila sa tahanan ng matanda paglabas niya sa opisina. Unang umuwi ang matanda para paghandaan ang magaganap sa kanila ni Selma. Si Selma naman handang-handa na rin. Lumabas siya ng lunch break upang mag-withdraw ng perang isusoli niya kay Mr. Herbacio.
Bagong paligo ang matanda nang dumating si Selma. "Welcome home, Selma. Namiss kita." Nawala ang ngiti ni Mr. Herbacio nang mapansin ang dalang kahon ni Selma. Ang seryosong mukha na to. "Ano yan, Selma? Pasalubong mo sa akin?" Pilit ang biro na to. "Hindi na po ako magtatagal, sir." Inabot ni Selma ang kahon dito. Binigay din ng sobre. "Ano to?" Takang tanong ni sir nang makita ang laman ng kahon at sobre. Matapos niyang buksan ito. "Sinusoli ko na ho yung lahat ng yan sa inyo. Tapos na ho kami ni Nicolo. Sa palagay ko ay okay na si Nicolo. Maraming salamat na lamang po sa lahat ng naitulong ninyo." Malumanay na salita ni Selma. "Nagbibiro ka ba, Selma?" Galit ang boses ng matanda. "Tumupad na ho ako sa ating usapan. Inaasahan kong tutupad din kayo. Kaya tapos na ho tayo." Mariing tugon ni Selma. "Ganun? Selma, tandaan mo to. Akong magsasabi kung kailang tapos na tayo. Hindi pa ako nagsasawa, no? At naipangako na kita sa aking kumpare. Ayokong mapahiya. Masama akong mapahiya. Naiintindihan mo ba?" Nanlalaki ang mga mata ni Sir sa galit. Hindi ako makakapayag sa gusto ninyo. Akala ko may isang salita kayo. Ginalang ko kayo. Pumayag ako na gawin ninyo ang lahat. Tiniis ko na dungisan yung pangalan ng asawa ko dahil kailangan niyang mabuhay. Pumayag akong pagbigyan si Nicolo. Ano pa bang gusto ninyo? Hindi pa ba sobra-sobra ang lahat kapalit ng tulong niyo sa akin?" Naiiyak na si Selma. "Ang dami mo namang satsat. Ang drama mo. Nagustuhan mo naman lahat ng ginawa ko sa'yo, hindi ba? Tumitirik pa nga yung mata mo." Lumabas na ang tunay na ugali ng matanda. Biglang lumiit ang tingin ni Selma kay Mr. Herbacio. Ang dating kagalang-galang na matanda ay mistulang demonyo sa kanyang harapan. "Oho, inaamin ko. May mga pagkakataong talagang nagugustuhan ko yun. Tao lang ako. Babae na may pakiramdam. Pero yun lang yun. At lagi kong pinagsisisihan yun pagkatapos. Pero may isa akong salita." Tumalikod na si Selma para umalis. "Sige, umalis ka at nang malaman ng asawa mo yung mga pinaggagawa natin. Bawat detalye." Natigilan sa may pintuan si Selma. Hinarap si Mr. Herbacio. "Hindi niyo gagawin yun." Nanginginig ang tinig ni Selma. Nanggigilid ang mga luha. "Wag mo kong subukan." Mayabang na banta ng matanda. Nakatitig lamang si Selma sa matanda na nooy naging isang demonyo. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ng bahay. Pabalik-balik sa isipan ni Selma ang mga salita ni Mr. Herbacio habang siya ay sakay ng taxi pa uwi. Parang pelikula sa HBO na paulit-ulit ang reran. Masama ang loob niya sa matanda pero mas matindi ang takot. Hating gabi na pero hindi pa rin makatulog si Selma. Nanginginig sa nervyos tuwing maiisip ang maaaring sapitin sa kamay ni Mr. Herbacio at ng kumpare na to. Sari-saring pangitain ang naglalaro sa kanyang diwa. Tuluyan ang napaiyak si Selma sa nakapanlulumong pangitain. Takot na takot, maging sa panaginip ay hindi niya inakalang magiging biktima siya ng isang blackmail na hahantong sa lahat ng ganito. Wala naman siyang hinangad kung hindi ang mailigtas lamang ang buhay ng mahal na asawa. Ano ang kanyang gagawin? Ayaw na niyang tuluyang malugmok sa kasalanan. Sa puntong ito, hindi niya na namalayan na nabigkas niya na pala ang pangalan ni Bernard. At sa unang pagkakataon, taimtim siyang nagdasal. Pagkatapos, humagulgol ng matagal. Mag-uumaga na ng makatulog. Mahimbing, tinanghali nang bumangon si Selma. Bagamat mugto pa ang mga mata, kalmado lamang ito. Himalang payapa ng kagabi lamang ay binabagabag na damdamin. Buo na rin ang kanyang pasya. Desidido na siya sa kanyang gagawin. Hindi na muna pumasok sa opisina. Hinahanda ang sarili sa mga posibleng mangyari. May 2 araw pa siya bago ang Biyernes.
Biyernes ng hapon sa opisina. Tahimik na tinatapos ang mga paperworks nang mag-text si Mr. Herbacio at sinabing mauna na muna ito sa bahay at kanina pa naghihintay doon si kumpare. Masyado raw itong excited pero sa totoo lang, mas matindi yung pananabik ng matanda kaysa sa kumpare na to. Medyo matagal na rin kasi simula nang may maganap sa kanila ni Selma. Kaya talagang babawi siya mamaya. Kasama si kumpare. Kaya para masiguradong sisipot si Selma sa bahay, nag-text ulit ito kay Selma para idiin ang kanyang banta. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Malalaman ng asawa mo lahat pag hindi ka sumipot. Sige po. Reply ni Selma. May pait sa kanyang ngiti habang inaayos ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay nag-ayos ng sarili bago lumabas ng opisina. Sa bahay ni Mr. Herbacio, masayang nagkukwentuhan ng magkumpare. Sa mesa ay may isang bote ng red wine at isang tray ng mixed nuts. Nagtatawanan, pinag-uusapan ang kanilang mga balak. Sinubukan naman itong muling tawagan si Selma. 11:00 na ng gabi nang magpaalam ang kumpare ni Mr. Herbacio. Matindi ang pagkabigo. Sumakit lamang ang puson. Sa tindi naman ng pagkapahiya sa kumpare, ay galit na galit si Mr. Herbacio kay Selma. Naglasing na lamang ang matanda. Iniisip ang gagawin kay Selma. Bago pa lumabas si Selma sa opisina, ay naisubmit na niya ang kanyang resignation letter sa kinaukulan. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa simbahan ng Quiapo kung saan ay inabot na nga siya ng gabi. Masakit na ang tuhod sa kakaluhod. Paulit-ulit ang dalangin na sana ay mapatawad siya ni Bernard na maayos muli ang kanilang pagsasama sa kabila ng mga pangyayari. Nagkausap sila kahapon ni Bernard sa Skype. Tinawagan niya muna ang asawa para sila ay magkapag-usap. Gusto niyang ipagtapat ang lahat sa asawa ng harapan. Buo at payapa na ang kanyang damdamin. Tanggap na niya ang maaaring mangyari pero hindi siya handa sa larawan ng mukha ni Bernard matapos niyang ipagtapat ang tungkol sa kanila ni Mr. Herbacio. Ang kay Nicolo, hindi niya kaya. Hindi niya matignan ang pagkabigla, pagtataka, galit, lungkot at hinagpis sa mukha ng asawa. Mahabang katahimikan, walang maririnig kung hindi ang marahang pagtangis ni Selma. Sa wakas, nakapagsalita rin si Bernard. Bakit? Isang salita na minsan ay napakahirap sagutin. Hindi siya makasagot. Paano niya sasabihin sa asawa ang tunay na dahilan ng hindi ito masasaktan? Na hindi nito sisisihin ang sarili sa mga pangyayari. Ayaw niyang makonsensya si Bernard. Ang pasanin nito ang guilt. Nagustuhan mo rin ba? Marahang tango lamang ang sinagot ni Selma. Magaling ba sila? At ako? Basura ba ako pagdating doon? Matindi ang hinanakit sa tinig ni Bernard. Pigil ang pag-iyak. Hindi Bernard, hindi ganon. Agos na ang luha ni Selma. Pilit ko itong nilaban noong una pa man. I am so sorry kung nadarang din ako. Tahimik lamang si Bernard. Nag-resign na ako sa opisina. Iiwanan ko na rin tong bahay. Bakit? Saan ka pupunta? Bahala na. Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo pagbalik mo. Matagal bago nagsalita si Bernard. Mahal mo pa ba ako? May nginig ang boses na to. Alam ng Diyos, mula nang una kitang makita sa kantin, wala na akong ibang minahal at mamahalin pa. Mula sa puso ang tugon ni Selma habang walang kurap na nakatingin sa mga mata ng asawa. Isang taon ang mabilis na lumipas. Masaya ang mga piling bisita para sa mga bagong kasal na nooy palabas ng simbahan. Napakaganda ni Selma sa suot na wedding gown. Simple pero elegant. May class. Makisig naman si Bernard sa suot na barong Tagalog.
Bakas ang labis na saya sa mukha ng dalawa. Mahigpit na nagyakap at naghalikan sa gitna ng sigawan at palakpakan ng mga kaibigan at kaanak. May luha sa mga mata ni Selma habang nakatingin sa asawa. Magkahawak kamay ang dalawa, sakay ng bridal car patungo sa reception. Masuyo ring nakatingin si Bernard kay Selma. Buong pagmamahal, nagbalik ang mga alaala. Masama ang loob ni Bernard ng araw nang malaman niyang kataksilan ni Selma. Agad niyang pinatay ang computer matapos sabihin ni Selma na mahal pa rin siya nito. Parang binasura ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagkalalaki. Ayaw na niyang mag-isip, pero lumipas ang ilang araw, humupa ang emosyon, nanaig ang hinahon at katinuan sa pag-iisip ni Bernard. Binalikan ng nakaraan ang mga katanungang iniwan niya ng walang matinong kasagutan. Saan kukunin ni Selma ang malaking halaga na kinailangan para sa kanyang operasyon, sa mga gamot at iba pang gastusin sa bahay habang siya ay nakaratay? Bago ito, ay ilang buwan na rin siyang walang hanap buhay. Nag-loan ako sa SSS sa opisina. Umutang din sa mga kaopisina ko. Ang palaging sagot ni Selma sa tuwing tatanungin niya kung saan ito kumukuha ng pera. Tinanggap niya ang paliwanag ni Selma bagamat may halong pagdududa. Marahil dahil nahihiya na rin siya sa asawa sa pagiging pabigat niya rito. Ayaw niya nang mag-usisa pa. Pero ngayon, biglang naging malinaw na ang dahilan kung bakit nagawang magtaksil ni Selma. Bagamat masakit, pilit niyang iniintindi ang asawa. Mapapatawad niya si Selma pero hindi siguro niya malilimutan ang nangyari habang siya ay nabubuhay. Hindi nalilimutan ng ganitong bagay. Nakatanim na ito sa kanyang memory bank na paminsan-minsan ay biglang susulpot sa kanyang diwa. Ang tanging dasal na lamang niya ay mabawasan ng sakit sa tuwing babalik ang mapait na alaala. Makalipas ang 2 linggo, tinawagan niya si Selma. Sa opisina, tinatapos na ni Selma ang lahat ng gawain para maayos na turnover sa taong papalit sa kanyang posisyon. May naka-schedule na rin siyang job interview sa 1 linggo. Nakausap na niya ang may-ari ng inuupahan nilang bahay. Pumayag ito sa 1-month notice bago siya lumipat ng bahay. Maayos na ang lahat, maliban sa kanyang puso. Pero tanggap niya na nawala na sila ni Bernard. Sa isang banda, bahagyang gumana rin ang kanyang damdamin. Nawala na ang pasan na mabigat na suliranin. Wala na siyang katatakutan. Wala nang magagawa pa sa kanya si Mr. Herbacio. Hindi pa sila nakikita ng matanda. Wala ring tawag o text man lang mula rito. Hindi niya alam kung nagsumbong ito kay Bernard. Nang biglang nagring ang kanyang cellphone, may kaba siya nang ito ay damputin si Bernard. Selma? Medyo tentative ang tono ni Bernard. Bernard? Halos bulong ni Selma. Kamusta ka na? Eto. Selma? Bantulot. Parang hindi malaman ni Bernard kung paano umpisahan ang gustong sabihin. Minsan, naipangako ko sa'yo nung araw nang sagutin mo ko na ikaw lamang yung mamahalin ko ano man ang dumating sa ating relasyon. Napangako ko rin sa'yo nung kinasal tayo sa West na balang araw, ipapakasal tayo sa simbahan. Pigil ang hininga ni Selma. Naghihintay. Selma, tutuparin ko yung pangakong yun. 2nd bakasyon ni Bernard sa Pinas. Super saya ang dalawa. Galing sila sa doktor ni Selma. Confirmed na siya ay nagdadalang tao. Maayos na rin ang kanilang buhay. Kalilipat lamang din nila sa isang bagong bahay sa subdivision. Maliit lang pero tama lang sa kanilang bilang panimula. Kaya nag-celebrate sila sa isang restaurant sa loob ng isang mall sa Quezon City. Habang kumakain, napansin ni Selma ang isang grupo ng malapit lang sa mesa nila ni Bernard. Maingay kasi ang mga ito. Nagkakatuwaan. Nagulat si Selma nang makilala ang lalaki sa gitna ng hanay ng mga kababaihan. Si Niculo. Hindi siya maaaring magkamali. Mas lalong kumisig. Gwapong-gwapo sa suot na t-shirt. Nahulmado sa magandang katawan na to. Bumabangka pa ang loko sa kwentuhan.
Sentro ng atensyon ng mga kababaihan, masayang nakikipagbiruan sa mga kasamahan. Ibang-iba na sa dating Nicolo na loner at reclusive. Lingid kay Selma. Una pa lamang siyang nakita ni Nicolo. Kumukuha lamang ito ng tiyempo para siya ay makausap. Nang tumayo si Bernard para mag-CR, agad na nilapitan ni Nicolo si Selma. Nakipagkamay. "Hello Ma'am Selma, kamusta po kayo?" Magiliw na bati ng binata. Puno ng kumpiyansa at sinseridad ang mga mata na to. "I'm good, Nicolo. I'm good. Ikaw, kamusta?" Masayang bati ni Selma. "Okay na okay, ma'am. Gwapo talaga ang loko, lalo na pag ngumingiti." Medyo awkward ang sumunod na katahimikan. "Well, ma'am, sige po, gusto ko lamang po kayong pasalamatan. Thank you for everything that I am now. I owe you big time. Much more than you would ever know." At bago pa nakareact si Selma, hinalikan siya ni Nicolo sa pisngi. Pagkatapos ay mabilis na nagbalik sa mga kasamahan. May munting kirot sa puso ni Selma habang minamasdan ang pabalik na binata sa mesa na to. "Sino yun?" tanong ni Bernard. Nakita pala niya si Nicolo nang paalis na ito sa mesa ni Selma. Dating nag-OJT sa dati naming opisina." Kaila ni Selma. Samantala, sa mga oras ding yon, sa isang restaurant naman sa Makati City, masayang kumakain ng 4 na katao, 3 empleyada at isang may edad na lalaki. Mapapansin na ang mga uniforming suot ng mga ito ay katulad ng uniforme na suot ni Selma sa dating opisina. Ang matanda, si Mr. Herbacio. Siya ang nag-blowout ng lunch para sa birthday ng isa sa mga kasamahang babae. Nang tumayo ang dalawa para lumabas at manigarilyo, naiwan ng may birthday, ang pinakamaganda sa 3. Agad dumikit dito si Mr. Herbacio, as in dikit na dikit. "Joy, nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ng asawa mo. Napiyansa na ba siya?" Nakakulong ang asawa ni Joy dahil nakadispalko ito ng malaking halaga sa opisinang pinapasukan. Gumon kasi sa kasino, kaya pati mga gamit sa bahay ay naisanla na rin. Baon na rin sila sa mga utang. Hindi pa nga po sir. Hindi ko nga po alam kung saan kami kukuha ng pangpiyansa." Maluhalo ang sagot ni Joy. Pwede kitang tulungan. Pwede kitang tulungan sa problema mo." Pasakali ng matanda. Nasa tuhod na ni Joy ang isang kamay ni Mr. Herbacio. Napakaganda ng babae. "Ho, talaga ho?" Biglang nabuhay ng pag-asa si Joy. "Oo naman, mabait naman ako. Basta ba mabait ka rin sa akin eh. Ako nang bahala sa'yo. Basta, hindi ka tatanggi sa mga kagustuhan ko ha." Jackpot na naman yata si Tatang. Marahan naman na tumango lamang si Joy. May konting luha sa mga mata. Hindi makatingin kay Sir. "Good girl." Malademonyo ang ngisi ni Mr. Herbacio.